Heto na po ang mga isisigaw natin ngayon na si Lodi Raymart Rodriguez, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Shacol Hudas, Lodi Roque Baitan, Lodi Iris An Abdurayop, Lodi Joselito Badong, Lodi Anisa Dico, Lodi Domingo Duazo, Lodi Michael Sutana, Lodi Francisco Casura, Lodi John Aranton, Lodi Jason De Lava, Lodi Jericho Flores. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-143 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatayo sa kanyang trono ang sect leader ng Hero Sect, sinasabi sa kanyang anak na kasama niyang darating ang Iron Sword Squad. Kilala mo rin siya ng mabuti, di ba? Tumugon sa kanya ito na oo, dati ko siyang iginagalang, kaya natural lang nakilala ko siya. Dagdag pa nitong umiiyak na ngunit hindi na ganoon ngayon. Nalaman ko na ang mga paraan niya ay hangal at hindi tunay na kahulugan ng katapatan. Ang alam lang niya ay ipagtanggol ang pangalan ng unorthodox sect heathen, kahit hindi niya alam kung ano ang tama at mali. Dagdag pa niyang sinigaw na makikita ang kanyang ama na sect leader na nakatingin sa kanya na kahit isakripisyo mo pa ang buhay mo para mapanatili ang unorthodox sect heathen. Hinding-hindi kami yuyuko sa isang tulad ni Yu Wolcheong. Kung balak mo pa ring ituloy, pakiusap, patayin mo na lang kami. Nasumigaw din ang mga elder na sang-ayon din kami. Pakiusap, patayin mo na lang kami. Napapikit ang sect leader na sinasabi sa kanyang sarili na ang balak ko. Ako na lang sana ang tatapos nito. Gaano man kabobo si Cheon Wumyong, matapos kong makita kung paano kumilos si Yu Wolcheong, naniwala akong matutulungan ni Cheon Wumyong na maituwid muli ang landas ng unorthodox sect heathen. Nagkamali ako. Ang matalik kong kaibigan. Paparating siya para patayin ako at pabagsakin ang Heavenly Hero Sect. Dagdag pa niya na babagsak ang Heavenly Hero Sect, anuman ang mangyari. Hindi lang dahil kay Cheon Wumyong, kundi dahil ang Iron Sword Squad ay binubuo ng mga demonyo ng digmaan na personal na pinalaki at sinanay ng masamang emperador na si Heok Rion Mugang. Makikita ang mga ito na nakaluhod na sinabi pa sa kanyang isip na kaya nga gusto kong gawin ito ng mag-isa. Pagkatapos sinigaw ng mga ito sa sect leader na kung pupunta ka roon mag-isa na may balak isakripisyo ang sarili, patayin mo kami bago ka umalis. Mas gugustuhin naming mamatay kaysa humingi ng awa para sa buhay namin. Darating ang Iron Sword Squad bukas. Kailangan nating maayos na mailagay ang lahat sa tamang pwesto. Makikita ang luha sa gilid ng mata ng Hero Sect leader na sinabi na lahat kayo. Makikita ang labas ng bulwagan. Na si Jinmu, napakiramdam ay sasabog ang ugat sa kanyang mga mata kung makikinig pa siya ng matagal, ay dali-daling umalis mula sa Great Sound Pavilion. Na sinasabi pa niya habang tumatakbo na si Cheon Wumyong ba ang siyang paparating para patayin si Won Gonghu. Dagdag pa niya habang naangalit ang mga ngipin na ang mga walang kwentang lintik na mga walang hiya. Pinagkatiwala ko sa kanila ang unorthodox sect heathen, at ito ang kanilang ginawa. Pagkatapos malakas na bumukas ang pinto sa tirahan. Kung saan bumalik si Jinmu nang may buntong hininga, sina Tang Seryeong at Won Ahm ay nagkakaroon ng inuman, at si Jeok Saeng ay nakaupo pa rin doon na may nag-aalalang mukha. Na sinabi nito na masyado ka ng huli. Na sinabi naman ni Won Ahm na andito ka na. May pagtatakang gulat sa kanilang muka na sinabi ni Tang Seryeong sa ating bida na Jinmu. May nangyari ba na kung ano? Na makikita ang ating bida na hingal na tulala. Pagkatapos ay napasimangot siya. Nagpatuloy sa paglalakad habang sinasabi na wala lang ang bagay na ito. Na nag-aalalang nakatingin naman sa kanya si Tang Seryeong. At ilang sandaling tumahimik ang silid. Sinabi ni Won Ahm na parang isang malawak na dagat siya. Nagtatakang sinabi sa kanya ni Tang Seryeong na isang dagat. Sinabi ni Won Ahm na makikita ang ating bida na isang araw, sobrang kalmado niya na hindi mo maintindihan, pero sa susunod na araw, para siyang bagyo. Sobrang hindi mo mahulaan. Nakatingin sila sa silid ni Jinmu, sinasabi pa ni Won Ahm na maganda sana kung ibahagi niya sa atin ang kanyang mga pasanin sa halip na itago niya ito para sa kanyang sarili. Na sumagot si Tang Seryeong na sang-ayon ako. Ganyan na siya mula pa noong nasa restaurant tayo. Makikita ang kanilang tinutuluyan sa labas. Si Jinmu na nakaupo sa looban ng silid habang nakahawak sa ulo na tila sumasakit sa pag-iisip. Na napasabi siya sa kanyang isip na anong dapat kong gawin? Ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Dagdag pa niya sa kanyang isip na noong araw na namatay ako, galit ako dahil nagdarasal sila kay Buddha na parang patay na talaga ako.
Pero naaalala kong sinabi nila sa isa't isa na gagawin nila ang lahat ng makakaya nila. Dagdag pa niya na maaari ngang may kasungitan sila, ngunit hindi maikakaila ang kanilang husay. Nakalulungkot lamang na sila'y pinalitan ng mga taong kulang sa kakayahan. Kaya ngayon na lumalaban na ang Heavenly Hero Sect, si Cheon Woo-myung na ang ipinapadala nila. Dagdag pa niya sa kanyang isip na Yo Wol-cheong. Yang ulol na gago. Nasisiraan na ba talaga siya ng bait? Tinanggal niya ang pagkakahawak sa kanyang ulo, sinabi niya na hindi. Siyempre hindi. Isa talaga siyang siraulo na tinamaan ng lintik. Tumingin siya ng matalim, sinabi sa kanyang isip na hindi ko maaaring hayaan na patayin ni Cheon Woo-myung si Gong-hoo. Lahat ng martial arts na ginagamit ni Cheon Woo-myung ay galing sa akin, kaya kaya ko siyang labanan kahit nakapikit. Kaya ko siyang harapin mag-isa. Ang problema ay nasa Iron Sword Squad. Dahil buong squad ang papunta rito, imposible na kahit lapitan si Cheon Woo-myung sa kasalukuyan kong antas. Napahawak muli siya sa kanyang ulo, sinasabi na nakakabwisit. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? At pagkatapos sumapit na ang umaga. Lumabas na ang ating bida habang nakatingin sa kanya ang mga ito. Sinasabi pa ni Jinmu sa kanyang isip na magdamag akong gising para mag-isip ng solusyon, pero pagdating ng umaga, wala pa rin akong naiisip na solusyon. Makikita ang malawak na lupain ito sa outskirts of Lansu Eastern Plains. At isang malakas na tunog ang mapapakinggan mula sa malayo. Ang mga kuko ng rumaragasang kabayo ay nagpayanig sa lupa. Ito pala ay ang mga pinakamalakas na grupo ng Iron Sword Squad. Tinawag na mga itim na hangin. Nang larangan ng digmaan, nilampasan nila ang mga hangganan ng Gansu. Ang kadakilaan ng kabayong tumatakbo kasama ang puting alikabok na hangin na parang buntot at ang itim na mahabang tela na kumakaway sa hangin ay tunay na kahanga-hanga. Sinabi naman ng lalaking ito na may peklat sa muka na pinuno ng squad, nakikita ko na ang harapan ng Heavenly Hero Sect. Tumugon ito na okay, sige. Sinabi pa ni Cheon Woo-myung, isa sa 5 unorthodox kings, iron blood-shattering fist na mukhang handa na si Won Gong-hoo para sa atin. Napatingin ito sa malayo. Sinabi pa niya habang makikita ang mga nakasalansang sundalo na ang matalikong kaibigan na kailangang patayin ko ngayon ay nasa unahan mismo. Gong-hoo. Naiintindihan ko na kung bakit mo iniwan ang unorthodox sect heaven. Ngunit kailangan kong ipagtanggol ang mga pinaghirapan ng Evil Emperor na itinayo. Dagdag pa niya na kahit hindi ko gusto ang bagong master, kailangan sundin ko ang kanyang mga utos. Pagkatapos sinigaw niya na atakehin sila. Ipakita sa kanila kung ano ang mangyayari sa mga tumatalikod sa unorthodox sect heaven. Makikita ang mga Iron Squad na pasugod sakay ng kabayo. Nakatayo ang grupo ng ating bida na naghihintay sa kanila na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang digamaan ay nagsimula na. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na wala akong ibang pagpipilian kundi habulin si Cheon Woo-myung kapag mas magulo na. Kung matalo ko siya at mapaniwala ko siyang iligtas ang Iron Sword Squad, na umatras na lang. Napahawak naman sa kanyang baba si Jeoksaeng, sinasabi na tingnan natin. Ang pagkakaayos ng grupo sa pinakaunahan ay parang matulis na hugis. Ang pangalawang linya ay paikot at ang pangatlo ay nakapalibot sa kanila. Napatingin naman sa kanya ang ating bida nang mapakinggan niya ito. Sinabi pa ni Jeoksaeng na gusto nilang pumasok sa gitna natin at patayin tayo. Mga 300 na lang tayo kaya malamang hindi tayo tatagal ng matagal sa harap. Na seryosong nakatingin sa kanya ang ating bida. Sinasabi niya sa kanyang isip na ano ang sinasabi niya. Tumatawang sinabi naman ng matabang lalaki sa gilid niya na ang talino mo talaga. Sinabi pa ni Jeoksaeng habang makikita na palapit na sa kanila ang hukbo ng unorthodox heaven sect na ang unahang pangkat ay makakatiis lamang ng halos 1 oras. Tinatayang may 300 metro ang distansya sa pagitan ng pangalawang linya at ng harapang linya. Dagdag pa niya na mamamatay na lang ang mga palaboy bago pa magsimula ang tunay na laban kung magsasama-sama sila ng ganoon. Sinabi pa niya na mas mainam sana kung ibang taktika ang ginamit. Nakatingin pa din sa kanya ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang lalaki bang ito ay inaaral ang sitwasyon sa harap niya at iniisip kung paano tutugon. At naalala pa niya ang pag-uusap nila sa bahay panuluyan na sinasabi ng mataba na hindi yan samba. Ang galing talaga ni squad leader sa pagbasa ng sitwasyon. Na sinabi naman ng katabi nito na parang isang general na dalubhasa sa labanan at taktika. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na magaling siya sa aktwal na labanan.
Dagdag pa niya sa kanyang isip na nabuhayan ng muka ang ating bida na kaya, ito pala ang ibig nilang sabihin. At dito na po nagtatapos ang ika-143 kabanata. Ika-144 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida kay Jeoksaeng na maaari mo bang ipaliwanag pa ng mas malinaw? Kumamot ito sa pisngi at sinabi na nakasanayan na namin yan. Binabasa muna namin ang sitwasyon bago magsimula ang laban at nang hindi na niya ito na ituloy ng sabihin ng ating bida na hindi. Ayokong makipagdaldalan. Sabi mo may iba pang paraan para labanan sila. Maaari mo bang ipaliwanag ng mabuti yon? Kinuha niya ang kanyang espada at ginamit niya itong pangguhit sa lupa. Sinasabi niya na sa tingin ko, hindi maganda ang plano ng Heavenly Hero Sect. Hayaan mo akong ipaliwanag ng maayos. Makikita ang iginuhit niya sa lupa. Sinasabi na tinatangkang pabagalin ng Heavenly Hero Sect ang kalaban gamit ang mga nasa unahan. Para makapag-atake mula sa gilid ang mga pangunahing grupo. Dagdag pa niya na pero hindi magiging epektibo yon. Pantay ang lupa sa buong paligid, kaya hindi pwedeng gumamit ng palihim na diskarte. Kahit posible man, sobrang lamang ng kalaban pagdating sa bilang. At mukhang mas malalakas pa silang lahat. Ang Iron Sword Squad ay hinati sa 3 grupo na may tig-100 tao bawat isa. Ang unang grupo ay nakaayos na parang palaso para basagin ang depensa sa unahan, ang pangalawa ay nakakurbang porma, nakalaan para patayin ang sinumang madaanan nila. Ang ikatlong grupo naman ay malamang na nakatalaga para sakupin ang buong lugar. Namangha ang ating bida sa kanyang narinig na napasabi sa kanyang isip na iyan mismo ang paraang itinuro ko sa kanila. Naunawaan niya lahat ng yon sa isang tingin lang at nakaisip pa ng pangontra. Sinabi pa sa kanya ni Jeoksaeng na itinaas ang kanyang isang daliri na kung ako ang masusunod, iba ang magiging diskarte ko. Iuutos kong pumwesto sila sa iisang linya. At pagkatapos, iuutos ko sa kanila na gumawa ng mga puwang sa kanilang pormasyon kapag nagsimula ng sumugod ang unang grupo ng kalaban. Mapipilitan silang magpatuloy sa pagsugod kaya hihintayin nating makapasok sila ng mas malalim. Pagkatapos, isasara natin ang binuong puwang sa linya para harangin ang pangalawang grupo. Pagkatapos noon, ibubuhos natin ang mga atake sa unang grupong naipit na magreresulta sa pagkawala ng halos 1/4 ng puwersa ng kalaban. Nakatingin sa ibaba si Jeoksaeng. Sinasabi pa niya na kasabay nito, iuutos ko na umatras ang mga palaboy sa unahang linya. At pagkatapos, iuutos kong salubungin ng pangunahing unit ng Heavenly Hero Sect ang pangalawang grupo ng kalaban. Napahawak siya sa batok na sinabi sa ating bida na pagkatapos, magpapadala ako ng hiwalay na grupo na binubuo ng mga bihasang martial masters para harangin ang huling grupo ng kalaban at pabagalin ang kanilang galaw hanggang sa matalo ang pangalawang grupo ng kalaban. Kapag nangyari yon, hindi na sila makakapunta sa atin. Siyempre, theoretical lang ito. Hindi gagana ang plano kung sobrang laking agwat ng lakas. Namangha na naman ang ating bida sa kanya na napataas ng ulo. Sinabi sa kanyang isip na ibig sabihin, mga 1 oras na lang ang natitira bago bumagsak ang mga unahang linya at makipaglaban ang mga pangunahing unit sa Iron Sword Squad. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang taktika na ipinaliwanag niya ay ang pinakamahusay na paraan para labanan sila. Hindi ko inasahan na makakakita ako ng ganoong matalino sa mga palaboy. Nagsimula na ang unang grupo ng Iron Sword Squad na sumugod sa mga unahang linya ng Heavenly Hero Sect kung gagamitin namin ngayon ang taktika ni Jeoksaeng. May pag-asa pa kami. Mabilis na hinawakan niya ang kamay ni Jeoksaeng na tinawag niya ito. Natumugon siya na bakit. Sinabi sa kanya ng ating bida na gusto kong tulungan mo ako. Lumingon si Jinmu at sinabi na seryong. Dinala mo ba ang lason at mga sandatang nakatago? Nagulat ito na tumugon na Oo. Sinabi ng ating bida sa kanya na gamitin mo lahat kung kailangan para pigilan ang unang grupo. Ikaw din, Won-am. Nagulat si Won-am na sinabi na Masyado namang biglaan. Na napasabi naman si Seryong na ang kalaban ay ang Iron Sword Squad. Kung kami lang dalawa, hindi namin kakayanin. Na sinabi sa kanila ng ating bida na kailangan mo lang napigilan mo sila ng saglit. Gamitin mo lahat ng lason at mga sandatang nakatago, tapos tumakbo ka papunta sa mga pangunahing unit kapag nakalabas ka na. Makikita ang nagsusumamong muka ng ating bida na sinabi pa niya na pakiusap. Nagtatakang sinabi naman ng dalawa na nakikiusap siya.
Makikita ang bibig ni Tang Seryong. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na hindi ko maintindihan kung bakit sobra kang desperado tungkol sa buong bagay na ito. Na masaya ang dalawa na napatikom pa ng kamao habang ipinakita ni Tang Seryong ang mga sandata sa loob ng kanyang damit. Sinasabi niya na kami na ang bahala. Dahil ikaw ang humihiling, gagawin namin ang aming makakaya. Na sinabi rin ni Won Am na oo, susubukan namin ang aming pinakamahusay. Nakatingin sa kanila ang ating bida na napangiti. Pagkatapos mabilis niyang hinawakan sa katawan si Jeok Saeng sinasabi na tara na. Na nagulat naman ito na napasabi na ha. Binuhat niya ito na mabilis na tumakbo habang sinasabi ni Jeok Saeng na sir. Dumaan sila sa mga ito habang sinasabi ng isa na leader. Dagdag pa ng mga ito habang seryosong tumatakbo siya na ano ang ginagawa ng lalaking iyon. Tumatakbo ba siya palayo? Naiinis na sinabi ng nasa likod nilang dalawa na ano ang ginagawa mo. Wala pang utos. Na masayang sinabi naman ni Tang Seryong na Won Am. Handa ka na ba? Masayang tumugon din ito na syempre naman. Tumakbo ang dalawa sa unahan na sinalubong nila ang grupo ng Unorthodox Heathen Sect. Na ikinagulat naman ito na napasigaw ng mga siraulo. Kayong dalawa nasa frontline kayo. Masyadong delikado yan. Nangangalit ang ngipin nito habang sinasabi pa na ay naku. Dalawa agad ang pumasok, dalawa ang tumakbo sa frontline. Hindi ko talaga maintindihan bakit ganon. Na napasabi ang dalawang kasamahan ni Jeok Saeng na ano ba ang nangyayari. Makikita ang leader ng Hero Sect mula sa malayo na pinapalibutan ng mga alagad nito. Habang papunta siya dito sinasabi pa niya sa isip na kailangan kong magmadali. Sa abot ng aking makakaya. Na napatingin sa kanya ang mga ito. Ang mga mandirigma na bumubuo sa formasyon ay humabol kay Jinmu habang sinisigaw ng mga ito na sino ka. Sinigaw pa nito na patungo siya sa likod ng linya. Harangin niyo sila. Napalingon ang ating bida sa mga ito habang sinasabi pa niya sa kanyang isip na nakakainis. Palapit na sila. Pero hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong makarating kay Gonghu ng pinakamabilis. Dagdag pa niya na ako lang ang makakapigil kina Won Gonghu at Cheon Wumyong ngayon. Sa sandaling hinarangan ito ng mga sundalong nagbabantay sa sentro ng punong himpilan. Napatigil siya nang makita niya ang mga ito. Sumugod ang mga ito na sinasabi na tumigil ka dyan. Madiing inapakan ni Jinmu ang lupa. At lumipad sa ere habang hawak si Jeok Saeng na napatingala ang mga ito sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga ito na napasabi na ano. Dagdag pa ng mga ito na makikita na sinalubong siya sa ere ng tatlo na pigilan mo siya. Papunta siya sa pinuno ng sect. Nakaabang sa kanya ang mga mandirigma ng Hero Sect mula sa ibaba na nakahanda na ang mga sandata ng mga ito. Papababa na si Jinmu patungo sa lupa, iniiwasan ang lahat ng atake ng espada na lumilipad patungo sa kanya mula sa ere. Na ang espada na ginamit na panghampas sa ating bida ay kanyang tinungtungan na muli na naman siyang tumalon gamit ito. At ang malakas na impact gawa ng pagtalon niya ay ikinawala ng balansi ng mga ito na malapit na siya sa Hero Sect leader. Kasabay ng sigaw ni Jinmu na umalingaw sa paligid, kumalat ang matinding alon ng hangin sa lahat ng direksyon. Ang sandali na nagtama ang tingin ni Gonghu Won sa bibig ni Jinmu at ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa pagiging gulat. Na tila nakita niya ang Evil Emperor. Ibinuka ang bibig ng ating bida na may isinabi sa sound transmission kay Gonghu Won. Hindi makapaniwala sa kanyang napakinggan ang leader ng Hero Sect na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay bumilog sa gulat. Na sinabi nito na ang lakas ng loob mo na. Hindi niya na ituloy ang pagsasalita nang sumigaw ang leader ng Hero Sect na huminto kayo. Napalingon ang mga ito sa kanya habang ang ating bida ay malapit na makapunta sa kanya. Na sinisigaw pa na lahat huminto. Huwag kayong haharang sa kanya. Nakalingon ang mga ito na sinabi na sect leader. Na sinabi ng isa na ama. Malapit na ang ating bida sa kanya dala si Jeok Saeng. Ang kanyang mga anak, mga elder, at lahat ng mandirigma doon ay tumingin sa sect leader. Nadilat na dilat ang mga mata ni Won Gonghu na tila mapupunit. At ang kanyang paghina ay labis na magaspang. Nalabis siyang nagulat sa kung ano. Na napasabi na paano. Magkaharap na sila na sinabi pa sa kanya nito na paano mo. Na hindi na niya ito na ituloy habang nakatingin lang sa kanya ang ating bida pati na si Jeok Saeng. At dito na po nagtatapos ang ika-144 na kabanata.